masasabi, Kuya Luis? So, ayun po. Thanks to God po na, yun po. Matagumpay po yung mission nila lahat. Marami kami pag-uusapan pa ni Luis. Ako po. Tawagin mo si Marami si kang Kuya Noah. kasalanan. Magpaliwanag mo dito kay Tito John. At tagal wala kang bantay kung ano pinagagawa mo dito. Nasa Cebu kami. Ni-stress mo kami. Ini-stress mo sila. Dito. So yun po, stop po muna natin sa Just Heads Up lamang po. In this video is another, isa po sa topic na napag-usapan po doon sa naging live sa pag-uwi nga po ng Tekram team doon sa kanila ay tungkol nga po kay Luis kasi nabanggit nga po nila Tekchun at ni Tekporin na marami nga daw pong kailangan ipaliwanag si Luis sa kanila kasi nagbigay daw po ito ng stress habang nasa Cebu nga po sila. So ano nga ba kaya itong sinasabi po nila na nagbigay po ng stress or naging problem po ni Luis habang nasa Cebu nga po ang kanyang tatay Tekram. So alamin po natin sa video na ito. But then alam po naman na mabait na bata si Luis, siguro may mga konting pagkakamali lang na hindi rin talaga maiwasan, especially na bata nga po, nasa stage of kumbaga curiosity kasi si Luis ngayon. So maraming gustong mga bagay na kumbaga tawag dyan, i-try, ganito, ganyan. So, yun, ganun talaga. Pero, yun, alam ko naman na mabait na bata si Luis, maka-Diyos na bata. Alam niya kung ano ang tama at mali. Pero, yun, panoorin pa natin kung ano nga ba ito sinasabi po nila na dapat ipaliwanag ni Luis. So, tara po. Si Kuya Noah nasan? Tawagin mo rin. Yari ka na ngayon. Isa pa si Noah. Saan na si Noah? No, Ayan din na. na bugbog. Noah! Kaya ka tayo ka lang. Luis, baka masunod ka ha? Masunod saan? Di sa bugbog. At ang aking nasa kaliwa, Kuya Luis, ikaw. Wala naman ng suisigaw, no? Tanggalin ko na. Kaya ikaw, iwasan mo. Kailangan, samahan mo na lang yung mga nasa church para iwas sa gulo. Hindi na po ako nagbabasketball dito. So, So, number one, yung tambo. Wait lang. Yun nga po sabi ni Tekporin na mas maganda nga po talaga na doon na lamang si Luis sa simbahan or kasama lamang yung mga ka-churchmate kasi mahirap din po na especially pagdating sa pagbabasketball na dumadayo-dayo just like Noah na nabugbog nga po. So yun po yung pinapayo ni Tekporin sa kanya na iwasan na lamang yung magbasketball sa kung saan dayo-dayo kasi hindi rin talaga maiwasan na may mga kabataan po talaga na mainitin yung ulo especially kapag natatalo ay imbis na maging sports lang, tanggapin yung pagkatalo ay yun nga po nananakit ng bubugbog just like nga po sa nangyari kay Noah. So, napakabait din or mahal din talaga ni Tekporin si Luis kasi nga po talagang iniiwas niya ito sa possible nga po na mangyari sa kanya just like nga po sa nangyari sa pamangkin po niyang si Noah. Kutso mo, alisin mo na. Maingay. Yun. Iyan mo na. Ipa-convert mo na. Kasi si Tatay Lito mo, may pinabarangay nung isang araw doon, 3. Ay, nagtotonog mo dyan sa Oo. Pinapabagay yung tambucho. Paulit-ulit. Oven vibe po. Ulit. Inabol ko ang ganda. Tungkol nga po dun sa motor ni Luis, yun nga po ang problema nga din po doon. Ito po yung pinapaliwanag nga po pala nila na kailangan na talagang ayusin ni Luis itong tambucho ng kanyang motor kasi open pipe nga po ito. So sa amin kasi tawag yan sa amin dito is bora-bora patawag dyan. So napakaingay po talaga niyan. Kahit na napakaingay ng paligid, talagang mas nananaig yung ingay ng open pipe na iyan dahil nga po that is kumbaga specially made para mag-ingay lang talaga. And dito sa amin maraming ganyan, especially kapag madaling araw kung saan tahimik na ang paligid, tulog na ang mga tao, biglang may mga humaharurot na mga motor na napakaingay po ng mga tambuchos. May mga nagre-racing pa, nagtawag dyan, drag race pa yung tawag doon, tapos nangiingay. So nakaka-disturbo po sila, kumbaga nagbibigay po ng noise pollution sa ating paligid. So, bawal po talaga yung ganon at hinuhuli po talaga yung ganon. Kaya, dapat ang gawin ni Luis is tanggalin na yun, palitan ng normal na tambucho para iwas din sa, iwas sa mahuli, hindi siya mahuli ng mga pulis, hindi siya maka-disturbo ng mga tao, ganon po. Sana sundin din po talaga ni Luis yung payo sa kanya. Buntis yung aming doon. Ba? Sinatawag ko si John, hindi sumasagot. Baka ako na nangyari kay Lito. Oo. Nagpunta ako doon sa mga kusina, kumuha ako ng ganon na baka lang pagdating ko doon nakahiga na eh. Hindi nila alam paano alagaan yung mga bata.
bahay, lahat isa lang. Eh, baka na ako napaano na. May mga kabataan po kasi na ang motor ho ano yung open pipe. Kapag ho binomba para ho bang walang pakialam ho kung makabulabog po sila. Lakas. Ingay. So, Kaya tinatawagan ko si Janet, di sumasagot. Wala kung ano nangyayari sa kanila. so ayun. So ibig sabihin ko Luis, ano ka naman? Tawag dito. Yung before na na settle yun, na ayos yun. Okay. Parang ano yun. May another problem pa pala, pero ayaw na po nilang pag-usapan yung details. At kasi naging maayos na din po naman talaga. So yung pinaka-problem lamang is yung motor ni Luis, yung ingay ng tambucho niya na kailangan niyang ayusin para hindi maka-disturbo. Kasi si Tech Lito daw po, si Tito Lito daw po niya, ay may pinaparangkay na 3 mga kabataan na may ganoon nga pong tambucho ng motor na open pipe na maingay nga po at nakaka-disturbo ng mga tao sa paligid. Di ba nakarating sa yun? Alam ko, chinichika ko nga yun sa Tekram International eh. Ibig sabihin okay na yun, settle na yun. Settle na. Hindi ko lang alam sa kanila. Okay na? Umuwi siya na. Umuwi siya na. Okay na yun, okay Lito. Hindi na po namin sasabihin ka Tekram. Pero sa iba na, chismis ko ata. ano lang yan, major na naman. Major minor. At ayun. Magpa-face the wall yung mga member ni Tita Marico. Tsaka nala po tayo magla-live ka Tekram with Kuya Luis and Kuya Noah para makapag-ano tayo. Makapag-chika-chika ho tayo, makapag-update ho tayo dahil 1 buwan ho tayo mahigit na hindi ho natin sila nakasama. So magkamustahan po tayo. Pero sa school, okay naman, Kuya Luis? Okay, good. May mga performance po silang piniprepare para sa Bukas po. Ay, kanina po. Bukas. 1 buwan Exam po. exam na. Kanina bukas. Bukas. Ito ma'am ha? O dat pala, mag-review ka na. O sige, Sige na po, mamaya. mamaya pa. Isa na lang naman po. benefit niyan. 1 subject na lang. Dapat po, kanina po din ako 7 subject po. Last subject ka na lang. Ba't sinabi Bukas. kala nila niya meron? So yun, exam pala ni Luis. So baka hindi na naman yun matulog sa kaka-review. Pero wag naman sanang gawin ni Luis yung hindi matulog sa kaka-review. Baka bumalik nga po yung ano niya po dati. Yung naging problem niya dati na nag-nosebleed nga po siya. So yun nga po yung sinasabi po nilang dapat ipaliwanag ni Luis. So parang ano lang siya, hindi naman, para sa akin hindi naman siya ganun ka lala na problema. Yung ano lang talaga, yung open pipe lang talaga na tambucho, kailangan niya yung palitan para hindi po makadisturb ng mga taong natutulog sa paligid. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So yun, inulit ko nga po palagi na ugalit po natin magdasal ng pasalamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.